kapag tuluyang nagsanib puwersa ang pink at pula. Yan ang kinatatakutan ng mga makaberde ang utak. Anong mga berde? Oh, green, di ba? Green yung mga Duterte, yung mga DDS, di ba? Margie Barcebal, DDS, pila sa ayu. Oh, correct. 70 pesos na bigas. Oh, ngayon no, mga approaching the tail end of ito, matagal ko nang sinasabi to. Matagal ko na ibinablog to. Dahil simula pa nga lang po, mga boss chief amo, sir, ng nitong termino ni Pangulong Bongbong Marcos, kaumpisaan pa lang, nung ipinakita ni Pangulong Bongbong Marcos, no, si Vic Rodriguez pa nga ang naglantad at naglabas niyan nung test ni Pangulong Bongbong Marcos na negatibo sa ipinagbabawal na gamot, huminto na po yung mga pula, yung mga pink na batikusin ng batikusin. Sa halip, hinayaan nila magtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos at nakita naman nila yung resulta. Kaya po mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, sa unang taon pa lang ni Pangulo, nakikitaan na po ng mga kakamping na maayos naman ang trabaho. Ngayon, tuluyan, no? Tuluyan ho na nagsasanib puwersa ang pink at pula, mga bossing. At yan ang nakikita po ng mga political analyst. Tayo ho, hindi naman tayo political analyst. Vlogger lang tayo na nagre-reaction po. Hayaan na natin sa kanila yung mga tawag ng mga political analyst. Tayo vlogger, simpleng vlogger na nagre-reaction doon sa mga kilos galaw ng politika ho, mga kababayan. Yan ang mga nakikita ng mga political analyst na talagang madudurog itong mga DDS. Biruin mo sa kanila ho, mga boss. Sa kanila, meron pa yung iniisip na baka sabayan ni Bongo ng pagtakbo ng pagka-presidente si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Biruin nyo, pagka nagsabay na naglaban si Bongo at si Sara Duterte, yung sila-sila na lang ho ng mga DDS, mahahati pa ang boto niyan. Siyempre po, doon sa mga DDS na nagtatanong at nag-iintay nung sagot sa Vice Presidente kung ano ba ang katotohanan doon sa mga confidential funds, etc. No? Na hindi sinasagot ng Vice Presidente. Pupunta ho yung kay Bongo, di ba, Sir Jorge Edralin? Mababawasan. Samantala ho, ito mga kababayan, ang mangyayari lang po, no? Ang mangyayari lang po, paano kung, paano kung Risa Ontiveros? Ano lang ho ito? Kumbaga, example lang ho to. Meron nga ako naririnig, pinapatakbo, si First Lady Lisa Marcos. Abogado ho yan. Maalam sa batas ho yan. Maalam din po. Paano? Tapos, nasa likod niya si Pangulong Bongbong Marcos. O sige, huwag kang mag-alala, no? Back up mo ako. Ayan. Kung si First Lady tumakbo sa pagka-Vice Presidente. Tapos, ang presidente si Risa Ontiveros. Paano yan, mga kababayan? Siyempre kami na mga sumusuporta sa mga Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos, susuportahan namin yung asawa niya. At syempre, bilang katandem ni First Lady Lisa Marcos, yung kakamping o si Risa Ontiveros, susuportahan namin yun. Vice versa din yan. Diba? Vice versa din ho yan, mga kababayan. Kaming mga, yung mga kakamping na sumusuporta kay Risa Ontiveros, susuportahan naman si First Lady Lisa Marcos. Dahil sa unang-una, sa nakita nila, maganda, maayos ang panunungkulan at maayos yung pagpapatakbo nung mag-asawang Marcos. Di ho ba? Ganyan na mangyayari niyan. Samantalang ho, yung mga DDS, watak-watak, hiwa-hiwalay. Paano yan? Sa 2028, mga bossing, mga DDS. Kapag ka nagpatuloy ito, ngaw-ngawan, iyakan. Ayan, ang dami. Sabi ni Sir Benchoy, Sentry, Robredo, Sentry, Lacson. Mga posible ho yan, mga kababayan, ha?
Di ba? Pwedeng Leni Robredo, tas Bongbong Marcos sa Vice President. Sa nakikita ho natin, mga boss chief amo, sir, no? Sa mga nakikita ho, -3. Naku po, pinagmalaki mo naman yan. Nung 2025 election, nanak ng putik na yan, nabisto nga, may mga senador na may mga nagmamay-ari ng mga survey company. Diba? Bistado yung mga politiko na mga nagmamay-ari ng survey company. Sobra ka namang naniwala dyan. Sobra. Hindi ho gonggong at hindi po bopols ang buong Pilipinas para po tataas yung porsyento ni Sara Duterte ng 31% samantalang hindi sumasagot at walang sinasagot na mga issue sa kanya. Hindi po bopols ang Pilipinas na kagaya ng mga DDS. Hindi ho kami ganun. No? Majority ng Pilipino nag-iisip, hindi kagaya ng mga DDS. Anak ng putik na yan. Saan ka ba naman nakakita? O ito, pagtitiwalaan ko to, bibigyan ko to ng positibong rating. Sino? Si Sara Duterte. O bakit? Ano naman nasabi mo? Bakit bibigyan mo ng positibong rating yan? Kasi hindi sumasagot do sa confidential funds niya. No? Kasi nung sinasabi na yung mga pangalang Mary Grace Piatos na ipinasa mismo ng Office of the Vice President, pinasa mismo ng Department of Education sa COA. Hindi niya sinasagot yon. Kaya bibigyan ko siya ng mataas na rating. Onok ng tokwa. Ano yun? Bopols ba? Tingin nyo sa amin? Hindi naman kami bopols na kagaya ng mga DDS. O si Bongbong Marcos, nakita namin, inilatag niya yung 15 na mga top contractor na pinagmumulan. No? Yung mga iba pinagmumulan ng mga ghost project, etc. Ngayon, pinapaimbestigahan yung mga lahat ng nasa gobyerno na hindi ginawa ni Duterte nung kanyang kapanahunan. Puro sabi-sabi lang, puro laway-laway lang na sinasabi, meron po mga korap at ang pinagmumulan po ng nakawan yung mga ghost project. Meron bang ginawa si Digong? Wala. Di ba, luwaton? Wala. Kaya ang gagawin ko, bibigyan ko ng bagsak na grado si Bongbong Marcos kasi pinapaimbestigahan niya yung mga korap. At eto nga, patuloy ang kanyang pagsusulong na pumasok, lumakas ang industriya ng Pilipinas. Patuloy ang kanyang mga pabahay. Kaya bagsak-saki si Bongbong Marcos. Ano, ganun ba Pilipino? Tingin ninyo? Okay ning mga DDS, kayo na lang ang naiiwang bobo sa Pilipinas. No? Masakit, oo, masakit talaga. Pero yung mga pinagsasasabi ninyo, pambobo, pangbopols, pangmahina ang ulo. Kailangan iuntog yata sa pader para medyo maalog. Di ba? Sige nga, ano yun nyo, kontrahin nyo yung sinabi ko, ganun kabobo ang Pilipino? Hindi ko na nga na-play ito. Ganun tingin nyo kabobo ang Pilipino? Na si Bongbong Marcos nangunguna dito sa pagsugpo sa korupsyon, nangunguna sa pagpapaimbestiga, ibabagsak ko yan. Ayaw ko kay Bongbong Marcos. Ayaw ko kasi ng ganun. Si Sara, nako, malataas ang tiwala ko dyan. Bakit mo nasabi mataas tiwala mo dyan? Kasi nga, hindi sumasagot doon sa mga confidential funds. Kasi nga, puro mura yung alam. Kasi nga, puro gala yung alam. O kaya, mataas ang grado. Mga DDS lang ho yung ganon. Huwag nyo pong isama yung kakamping. Huwag nyo po isama yung mga ibang kababayan natin.